sa pamamagitan ng pagsamba ay pinagdiwang ng Philippine One Light Mission Church ang End Year at New Year. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit noong nakaraang linggo ay A New Beginning That Changes Destiny mula sa Matthew chapter 16 verse 13 to 17. Magandang araw! Narito ang OLMC News. Sa pagtatapos ng taong 2025 ay sama-samang nagbigay ng papuri at pagsamba ang Philippine One Light Mission Church sa pamamagitan ng panonood at pakikinig ng mensahe mula sa headquarters. Sa unang lecture, ipinahayag ni Reverend Hugh ang mensahe ng Life's Greatest Time of Blessing, Morning. At sa lecture 2, ipinahayag naman ang mensahe ng Life's Greatest Time of Blessing, Meeting, Daytime. Matapos panoorin ang video message ng Lecture 1 at 2, ay 777 Night Prayer Time, kung saan ipinanalangin ng bawat representative prayer ang lahat ng mga miyembro, department, ministry, sistema, at bawat pamilya na mayroon ang ating simbahan. Hawak ang mensahe ng ating pulpit noong nakaraang linggo, gayon din ang tipan at mensahe mula sa Lecture 1 at 2 na ipinahayag ng End Year Worship. Sinalubong rin natin ang unang araw ng taong 2026 na mayroong pagsamba sa Panginoon. At sa araw na ito ay nagkaroon ng appointment para sa mga direktor na mangangasiwa sa mga sistema ng ating simbahan. Sa huling lecture, ipinahayag ni Reverend Hugh ang mensahe ng Life's Final Greatest Masterpiece Night. Sa pamamagitan ng mensaheng ating napanghawakan sa New Year's message mula sa Lecture 1 hanggang 3. Nawa, ang bagong taon na ito ay maging taon na kung saan matanggap mo ang pagpapala ng Life's Greatest Time sa umaga, gayon din na ma-enjoy mo ang pagpapala ng Life's Greatest Time sa pamamagitan ng meeting sa hapon, at maranasan mo ang Life's Final Greatest Masterpiece sa gabi na mayroong panalangin. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit noong nakaraang linggo ay A New Beginning That Changes Destiny mula sa Matthew chapter 16 verse 13 to 17. Unang ipinahayag sa mensahe na ang destiny ay hindi kayang baguhin ng iba't ibang gospel, maling gospel, parehong gospel, o halo-halong gospel, dahil ang tanging gospel lamang ang kayang makapagbago ng ating destiny. Pangalawa, kapag ang ating destiny ay hindi nabago, ay patuloy tayong magiging alipin ni Satanas. Sumunod, na kinakailangan rin nating palitan ang ating mga identity sa pamamagitan lamang ng esensya ng gospel. Pang-apat, sa pamamagitan ng authority na mayroong panalangin ay kinakailangan nating palitan ang ating destiny at magkaroon ng bagong simula. At huling ipinahayag sa mensahe na ang ating background ay kinakailangan mapalitan ng kaharian ng Diyos. Gayon din na kinakailangan nating palitan ng ating master na walang iba kundi si Kristo. Announcement. Mamayang alas 7 ng gabi ay Philippine Children Minister Online Evangelism School. Ang schedule ng klase ng 237 PRTS ay tuwing Lunes, simula bukas hanggang sa buwan ng Mayo. Sa January 7 hanggang 9, mula Miyerkules hanggang Biyernes, ay New Year Seminar ng lahat ng Korean missionary na kasapi sa Philippine General Assembly of Presbyterian Church sa Batangas. Susunod na linggo, January 11, ang ating Sunday Worship Special Speaker ay si Reverend E. Jong Il.
Sa hapon ng January 11 ay devotion worship ng lahat ng mga na-appoint na directors. Sa January 15, Huwebes ay Rodriguez Addiction Prevention Evangelism School. Sa January 16 hanggang 18 ay ang First Philippine Mission Taekwondo Championship na gaganapin sa ating simbahan. Sa January 26 hanggang 27, Lunes hanggang Huwebes ay ministry sa Llanera at Santiago. At sa January 26 hanggang 30 naman, Lunes hanggang Biyernes ay ministry sa Mindanao. Nawa, sa taong ito ay tunay na magkaroon tayo ng bagong simula na pinanghahawakan lamang si Kristo. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.